Nababahala na raw ang mga residente sa Datupiang dahil bukod sa sunod-sunod na putukang naririnig nila sa lugar, ay pabata pa ng pabata ang sumasama sa mga pag-atake. Ngayong araw, personal na nagtungo doon si PNP Chief General Dibald Sinas para maghigpit sa ipinatutupad na seguridad. May ulat si Ryan Lesigas live. Ryan? Dayan, maliban nga sa binuong Special Investigation Task Group ng Philippine National Police, bumuo na rin sila ng tinatawag na Board of Inquiry para imbestigahan itong nangyaring paglusob ng mga hinihinalang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters dyan sa Datupiang nitong nakaraang araw. Ang SITG Dayan yung tututok sa investigasyon at pagsasampa ng kaso laban doon sa mga suspect, habang yung BOI naman yung tututok naman pagdating or para tingnan kung may lapses ba sa panig ng PNP. Bagamat sanay na sa mga pag-atake, bangungot pa rin na may tuturing ng mga residente sa Datupiang ang ginawang paglusob ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF nitong nakaraang linggo. Kung dati sa bundok ang labanan, iba na raw ang usapan dahil nangyari ito sa mismong kabayanan. Normal lang sa akin ba, parang kontrolado ko yung sarili ko. So, kung ito na yung barilin na ako, di wala akong magawa. Ang lokal na pamahalaan naman ng Datupiang aminadong ikinabahala ang pag-atake, lalo pat pabata ng pabata at may kasamang babae ang nakita nilang kasama sa mga armadong grupo. Sana po i-review ang perimeter defense ng Datupiang. Nang sa ganun, kampante na rin yung mga tao. Sa ngayon, nagdagdag ang PNP ng tropa dito sa Datupiang at nakaalerto na rin ang mga kalapit na bayan. Ngayong araw ay personal ring nagtungo dito sa Cotabato si PNP Chief Police General Dibald Sinas para alertuhin ang Special Action Force at planuhin ang pagtugis sa mga kasapi ng BIFF sa pangunguna ni Commander Carialan at alias Bungos. Sa pag-atake ng mga hinihinalang BIFF nitong Disyembre at maswerteng walang naging casualty. Pero kabilang sa kanilang pinunteriya, ang Army Detachment na ito na nasa aking likuran na sinubukang sunugin sa pamamagitan ng paghagis ng tinatawag na Molotov. Pero ang mobile car na ito ng PNP Datupiang ay hindi nakaligtas sa pag-atake ng mga terorista. Dalawang motibo ang tinitingnan ngayon ng PNP. Una, ang away politika. Pangalawa, ang paghihiganti sa pagkamatay ng BIFF member na si Abu Sufyan sa isang police operation noong December 1. Sa ngayon, minamadali na ng binuong Special Investigation Task Group ang pangangalap ng ebidensya para sa isasampang kaso. Kabilang sa mga kasong ito ay attempted murder, arson, damage to property, indiscriminate firing, grave threats at intimidation. Ang purpose ng BOI natin is to determine kung ano talaga nangyari. Kung meron bang intel lapses or operational response lapses and other matters. Samantala, pinag-iingat ng PNP ang publiko laban sa mga budol-budol ngayong Pasko. Paalala pa ng PNP, huwag magdala ng malaking halaga ng pera, huwag magsuot ng mamahaling alahas at huwag makipag-usap sa mga hindi kakilala. Dayan, sinabi nga ni PNP Chief Sinas sa isinagawang command conference dito kanina sa Cotabato City na kontento naman siya sa naging pagresponde ng PNP matapos nga itong pag-atake dyan sa Datupiang. Ang pangako ngayon ni Sinas sa mga residente sa lugar na hindi nila agad ipupull out yung augmentation force hanggat hindi natitiyak yung kaligtasan ng mga residente. Dayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigas.